buhat nung ipinakilala ni PBBM sa Ilocos mga kababayan, etong alyansa ng Bagong Pilipinas Slate, yung mga didishit po sinasabi na wag daw iboto etong si Bong Revilla mga kababayan kasi puro budots lang daw yung ginagawa po nito sa Senado. So ngayon, tingnan nyo mga kababayan, yung sagot ni Senator Bong Revilla doon po sa mga kritiko niya, especially doon sa mga nagsasabi na puro budots lang daw yung ginagawa niya sa Senado mga kababayan. Kasi kung titingnan natin ang pagkakaalam ko, maraming batas na panukala etong si Senator Revilla mga kababayan. I think nasa 2,000 ata yan at 300 mga kababayan ay naisa batas na. Katulad na lamang yung na-discuss natin nung nakaraang taon na kung saan mga kababayan napirmahan ng presidente yung isa sa batas mga kababayan na pinanukala po niya na kung saan yung mga teacher po natin ay dapat mabigyan ng mga allowances mga kababayan na 5,000 allowances ata yun. So yun po ay naaprubahan at yun yung isa sa mga batas na nagawa po niya na talagang makakatulong hindi man ngayon, in the future, sa mga guru po natin or baka nga ngayon napapakinabangan na ng mga guru po natin. Ano po? So ngayon, ito pakinggan po natin yung sagot ni former Senator ni Senator Revilla mga kababayan dito po sa mga didishit. Wait lang. Yan. Yeah, budots. Bag niya sa Senado. Yeah, budots. Totoo po yun. Budots si Bong Revilla. Pero yung budots na yan, yung mga batas na nagawa ko. Oh! Out of 2,000 na na-file ko, 343 batas na ngayon. Hindi pala 300, 343 yung batas na. Ibig sabihin, sa 2,000 mga kababayan, na mga panukalang batas po niya, 343 yung enacted. Ibig sabihin na isa batas na mga kababayan at napapakinabangan na mga kababayan Pilipino po natin. Kasi pagkakaalam ko, parang may naisa batas, may panukalang batas ito na naisa batas na nakakatulong na or makakatulong in the future dun po sa mga teachers natin and then dun sa mga senior mga kababayan. Yan yung pagkakaalam ko pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So yun ay isang patunay na nagtatrabaho po siya at ginagampanan niya yung pagiging senador po niya. Ang tanong, si Bato de la Rosa ba? Si Robin Padilla ba may nagawa ng batas? Yan po kasi dapat mga kababayan ang kanilang unang dinidiscuss kapag sila ay nangangampanya. Yung mga nagawa po nilang batas at napapakinabangan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay nakakatulong sa taong bayan. Si Bato de la Rosa ba may nagawa na bang batas? Ni minsan ba pag nangangampanya siya, nababanggit niya ba? Or nasasabi niya ba publicly yung mga mga panukala niyang batas na naging batas na ngayon ay nakakatulong at napapakinabangan po ng mga kababayang Pilipino natin. Si Robin Padilla, ni minsan ba binanggit niya yung mga nagawa niya at mga nagawa niyang batas na ngayon ay napapakinabangan ng taong bayan or may nagawa ba siyang batas or wala? Diba mga kababayan, kaya ba nilang gawin na ipagmalaki yung mga nagawa po nilang batas or mga naipanukala po nilang batas? Ang tanong, may nagawa bang batas? Yan kasi ang kailangan nilang sabihin at ipalam sa taong bayan kung ano ba yung nagawa nila, lalo na yung mga re-electionist na katulad na itong si Bato de la Rosa. Minsan ba nasabi niya sa mga pangangampanya niya na iboto niyo ako at ganito yung mga nagawa kong batas na ngayon ay napapakinabangan ng taong bayan. Parang wala nga atatay naririnig mga kababayan Diba? So ngayon ipagpatuloy pa natin. Yun, nagbudot si Bong Revilla sa Senado. Kaya ayos yan, kaya magbudot sa tayong lahat. Thank you, sir. Yun ang malupit mga kababayan. yung term ng budots, maraming nagawang batas. Maraming napatunayan sa Senado mga kababayan at hindi katulad nung mga ikinakampanya ni Digo ngayon, hindi nga natin alam kung may nagawa bang batas mga kababayan or may nagawa bang proyekto na ngayon ay napapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Ano po, so maliwanag naman na eto, yung mga nagsasabi dyan, especially yung mga didishit na nagsasabi na walang ginagawa si Bong Revilla sa Senado, mga kababayan, sana alamin muna nila yung mga nagawang batas ni Bong Revilla na napapakinabangan ng mga kababayang Pilipino po natin. Napakalaki ng tulong
sa mga teachers, yung kababago lamang po. I think 2024 yon mga kababayan na pirmahan ni Presidente Marcos. Ano po yung isa sa batas o mga panukalang batas po niya na naging batas na makakatulong sa mga teachers. I think sa allowance ata yun. Mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So yan lang naman yung sagot ni Bong Revilla do sa mga DD-shit na nagsasabi na puro budots lang yung alam ni Bong Revilla mga kababayan. So ngayon, punta naman po tayo dito. Ito, si Bato de la Rosa mga kababayan, gumante. Ano po, gumante ng buwelta mga kababayan or bumuwelta sa sinabi po ni PBBM na yung iba mga politiko dyan ay parang inutusan lang bumili ng suka. Wala namang pinangalanan. Wala namang pinangalanan si PBBM. Ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit apektado yung mga senator sa slate ng PDP laban? Bakit apektado itong si Bato de la Rosa? Bakit apektado sina Philip Salvador at yung iba pa na mga senador na tumatakbo sa ilalim ng PDP at yung iba pa mga senador na tumatakbo na dumidikit lang sa mga Duterte? Bakit masyado kayong apektado? Wala namang pinangalanan etong si PBBM. Kasi mga kababayan, buhat nung sinabi ni PBBM especially, yun daw pong kanya mga kandidato, wala daw pong bahid ng dugo ng tukhang yung mga kamay. Wala namang binanggit si PBBM na pangalan kung sino ba yung mga senators or mga kandidato na tinutukoy doon. And then nung sinabi naman ni PBBM mga kababayan na yung iba daw ay inutusan lang para daw bumili ng suka, wala namang binanggit na pangalan si PBBM. Ngayon, ang nangyari, bato-bato sa langit, tinamaan, nagalit. Bato-bato sa langit mga kababayan, nagbato si PBBM, sila yung sumalo, sila pa yung may ganang magalit. Ano po, so ngayon, ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ikini-credit natin to sa Rappler kanila po yan. Hindi po natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Eto mga kababayan na medyo naglalag yung video dito. Pero yung boses naman okay. So pakinggan po natin yung sasabihin ni Bato. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyo. Kahit na tayo ay nasa oposisyon, kayo ay nandito pa rin. Hindi kayo tumalon sa kabila. Hindi nyo kami dinidisown. Bagkos, kayo'y andito pa rin, sumusuporta sa amin. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yan ang mga tao na may prinsipyo. Yan ang mga tao na sa amin sa Bisaya, dunay baruganan. Kaya ako'y sumasaludo sa inyo. Sa Bisaya pa, bahalag mga bungi. Basta dili yung ko, monag baruganan. Kung sa Tagalog pa, bahala ko mga sira yung, ano yung, awang ko, basta bungi. Bahalag mga bungi. Basta, hindi ako lilipat ng kampo. Yun po, itaga nyo sa Bato. Kaya malabong maging neutral siya. Tandaan nyo yan mga kababayan, malabong maging neutral ang isang Bato de la Rosa. Ano po, lalo na kapag umupo siyang judge or nagsilbi siyang hurado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, malabo siyang maging neutral. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, sobra yung pagmamahal niya at pagsuporta niya sa mga Duterte at gagawin niya, mga kababayan, yung nararapat gawin para mapawalang sala etong si Sara. Kaya nga mga kababayan, dapat ang suportahan nating kandidato yung walang utang na loob sa mga Duterte at ang tanging pinagkakautangan ng loob ang sambayan ng Pilipino. Kasi mahirap magluklok na mga kandidato, mga kababayan, na maka Duterte. Kasi asahan nyo na walang mangyayari dyan sa impeachment ni Sara Duterte kung sakali na dumating yung time na i-trial yan sa Senado. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Alam po ninyo, noong Sunday, yan, February 11, official first day of the campaign period, wala po tayong ginawa. Pinauna natin yung kabila. Sige, mag-proclaim kayo dyan. Kami, mga dihado mga kami, dito lang kami mamaya after 2 days. Today, 13 kami mag-proclamation. Hinayaan natin sila. Ang ginawa namin ni Atty. Jimmy Bundok, pumunta kami sa simbahan sa Lourdes Church dito sa Quezon City. Kami po'y nagsimba doon kasi we believe na bago ka sasabak sa napaka-importanting bagay, kagaya nung kami mga sundalo pa, bago kami mag-jump off, aakyat sa bundok,
para makipaggira sa mga NPA. Ginagather ko yung mga tao ko. Kami lahat nagdadasal. Lord, sana 50 kami na aalis. Sana 50 rin kami makakabalik dito sa aming kampo. Yan ang palagi naming dasal. Na sana, Lord, bigyan mo kami ng lakas, presence of mind, para hindi kami matalo sa gira na ito. Grabe no, yung paggamit nila sa salita ng Diyos, mga kababayan, para lang makakuha ng simpatya sa napakaraming tao. Halos, mga kababayan, kung titingnan nyo sa interview niya, dito, mga kababayan, sa kanilang proclamation, kung titingnan nyo, mga kababayan, gamit na gamit nila yung salita ng Diyos. Kasi 'di ba, sabi ko nga po sa inyo, hindi ko naman nilalahat, pero yung kalimitan kasi, lalo na election day ngayon, yung mga mahihilig gumamit ng salita ng Diyos dyan, mga kababayan, yan yung mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Kasi unang-una, ginagamit lang nila yung salita ng Diyos para makakuha ng simpatya sa napakaraming tao at para makita ng mga kababayang Pilipino natin na banal sila. Pero kapag ka nakaupo na sila, mga kababayan, hindi mo naman makita na nagpapasalamat sa Panginoon kapag ka nakuha na nila yung gusto po nila. Pero ngayong kailangan nila ng suporta ng taong bayan, gagamitin po nila yung salita ng Diyos, gagamitin nila yung Panginoon para makakuha ng simpatya. So nasa sa inyo na lang yan kung magpapadala kayo. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kahit na ilang libong NPA yan, talagang uupakan namin yan, hindi kami atras. Basta nandiyan ka lang, Lord, huwag po kaming iwan. Yun po ang dasal namin. Kaya, February 11 was a very special date for us. Kaya kami ni Atty. Jimmy Bundok, we decided to go to church. Nagsimba kami at humingi ng blessing kay Lord. Na sana, Lord, yung aming campaign period, kaming lahat ng team PDP Laban, team PDP Laban Plus, kasama yung aming mga adopted members ng aming partido, sana po, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng... sabi dito ni Napoleon Caballero, sabi dito, bakit ba to noong tukhang kayo tumawag ka ba kay Jesus or kay Jesus? Sinabi mo na papatay kayo? Kaya nga, mga kababayan, 'di ba? Nung tukhang, nung panahon na itinutumba nila, gumagawa sila ng kasalanang labag sa Diyos, sige-sige lang sila. Sunod lang ng sunod sa utos ng boss. Tapos ngayon, mga kababayan, ang lakas ng loob na gamitin yung salita ng Diyos. At saka yung isa pa, nung mga panahon na siya yung PNP chief, mga kababayan, ni Duterte. Diba kita nyo kung paano siya mag-utos doon sa mga tao na sunugin yung bahay at ipagtutumba yung mga tao, mga kababayan. Diba yan ba yung sinasabi niyang makadyo siya? Mga kababayan, yan ba yung sinasabi niya na nananalangin siya, mismong nag-uutos siya na sunugin yung bahay nung iba sa mga kababayang Pilipino po natin at itumba pa yung iba? Yan ba, mga kababayan? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga taong mahilig gumamit ng salita ng Diyos, wala yan, mga kababayan. Sinisira lang nila ang imahe ng Panginoon, ginagamit lang nila sa pansarili po nila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ng magandang kalusugan para matapos namin yung aming kampanya. So, despite of that, sila'y nauna, wala nang ginawa, kundi puro patira ng tira sa atin. Wala na nga kaming tahimik. We were giving you the moment. Sa inyo na yung February 11. At sa amin yung February 13. You have the moment. Pero, bakit tayo tinitira? Ibig bang sabihin, takot sila sa atin? Ha? Isa na indicator dyan. Kasi kung insignificant opposition tayo, bakit ko pakialaman kung sino-sino yan sila? Bahala kayo dyan, mga insignificant kayo. Pero the mere... Hindi, kasi dapat kung pakiramdam mong takot sa'yo, yung mga taong tumitira sa'yo, dapat di mo na sinagot. Dapat tahimik ka lang, kalmado ka lang. Kung alam mo na takot sila sa'yo. Ngayon, bakit kayo tinamaan? Yan kasi ang tanong dyan, mga kababayan Si PBBM kasi, parang naghagis lang si PBBM, mga kababayan, ng Granada. Hindi naman alam ni PBBM na sila yung tatamaan. Di sabog lahat. Ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, ganyan yung nangyari sa kanila. Nagpakawala lang si PBBM. Minsan na nga lang kasi magsalita si PBBM, mga kababayan, hindi naman kasalanan ni PBBM kung tinamaan sila. Kung sila yung sapol. Kasalanan ba ni PBBM na yun naman talaga ang kawikaan ng mga matatanda, mga kababayan? Lalo na doon sa mga tao na wala ng ibang ginawa. Kung hindi, mga kababayan, gumawa ng kalokohan.
Lalo na kapag ka nagkaroon ng posisyon sa gobyerno. Kaya mga kababayan, buti nga hindi sinabi ni PBBM na Bagito. 'Di ba? Kumuha lang si Digong ng Bagito at pinatakbo. Buti nga hindi ganoon ang sinabi ni PBBM eh. Ang sinabi lang ni PBBM, katulad nga po ng kawikaan ng mga matatanda, para lang inutusang bumili ng suka. Ibig sabihin, walang alam, tumatakbo sa politika. Totoo naman ang sinabi ni PBBM. Kasalanan na nila yon kung sila ay tatablan o tatamaan. Wala naman kasing binanggit na pangalan si Presidente. Kaso nga lang, tinamaan sila. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Fact that the knowledge that the President of the Republic of the Philippines ang tumitira, ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Gusto ko lang sagutin. Ito, Yan. sagutin ko lang. In fairness, sa lahat ng mga mahirap na lumaki, nagbibinta ng suka na kagaya ko. Napakasakit po pakinggan na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang daw ng suka, tapos binigyan ng si Uzi. Yung mga negosyante dyan, ha? Yung mga negosyante dyan, samantalahin nyo na ngayon, yung mga negosyante ng suka dyan. Samantalahin nyo na ngayon kasi mainit yung usapin tungkol sa suka. Ano po, kasi nga naman, yung mga inutusan lang na bumili ng suka, pinutusan lang naman bumili ng suka, bakit kayo tumakbo sa politika? Tapos mga iyakin kayo. Wala namang pinangalanan si PBBM. Kasalanan ba ni PBBM na yun yung opinion niya, yun yung nakikita niya. Na eto, bakit tumakbo itong si ganito? Parang inutusan lang itong bumili ng suka bakit pagbalik tumatakbo na? Di ba mga kababayan, kahit sino naman, kung tayo nga sinasabi natin na bakit tumatakbo si Philip Salvador, ano namang alam niya sa politika? Di ba mga kababayan, eto, personal opinion natin. Kasi yun po yung tingin natin mga kababayan. Kung si Robin Padilla nga naglakas ng loob na tumakbo sa politika kahit parang inutusan lang na bumili ng suka, kita nyo ba kung ano naging resulta? Naging maganda ba? May nagawa ba siya? Ano ang nagawa niya na nakatulong sa taong bayan? Wala. Kasi nga, para lang inutusan bumili ng suka. Ano po, hindi alam yung gagawin, pagbalik, tumakbo sa politika. So hindi kasalanan ni PBBM na ganun. Ang kanyang tingin. Ano po, at least walang pinangalanan si PBBM, nakakapagtaka bakit sila tinamaan. Anong tingin nyo kay Atty. Hinlo? Abogado yan! Atty. Jimmy Bunok, abogado yan! Atty. Rodriguez, abogado yan! Atty. Marcolita, abogado yan! Ako, hindi ako abogado. Pero, murag abogado. Ako lang, talagang, Hindi ka naman nga talaga abogado, so inaamin mo na inutusan ka lang bumili ng suka. Diba mga kababayan, ikaw na rin ang nagsabi sa sarili mo. Hindi ka abogado. Bakit ka tumakbong senador? Kung hindi ka naman pala abogado, pero hindi ko sinasabi na hindi porkit abogado kayo or hindi porkit hindi kayo abogado, huwag kayong tumakbo sa posisyon. Pero etong si Senator Bato de la Rosa, bakit siya nagre-react sa sinabi ni Presidente? Siya na nga mismo alam niya sa sarili niya na hindi siya abogado. Dapat kasi mga kababayan, pag mga ganitong klase ng usapin, dapat ang una niyang dinidiscuss, ang una niyang sinasabi dito, yung mga batas na nagawa niya. Para naman hindi siya masabihan na inutusan lang bumili ng suka, pagbalik, tumakbo na sa politiko. Sa politika mga kababayan. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, nakakapagtaka lang, wala nga pinangalanan si PBBM, bakit umiiyak etong mga ito? So kiniklaim nyo na kayo yung pinapatamaan at tinamaan kayo. Diba mga kababayan, ganun lang yon. Ano po, ipagpatuloy pa natin. alam nyo, yung suka, maliit pa ako, yung lolo ko po, mananggiti. Alam nyo, mananggiti? Yung umaakyat sa puno ng niyog para kukuha ng tuba. Sinasamahan ko yan every morning. Ako ang nasa ilalim ng puno kasi yung tuba na kinukuha niya sa taas, binababa niya, ako ang tagatanggap. At yung... Tatandaan nyo to mga kababayan Tandaan nyo po ito. Walang sinabi si PBBM na pangit about sa suka. Wala ding sinabi si PBBM na yung mga nagtitinda ng suka walang kwenta. Walang sinabing ganon si PBBM mga kababayan. Sa madalit salita, walang sinabi si PBBM na masama sa mga nagdinegosyo ng suka. Hindi ko alam kay Senator Bato de la Rosa, bakit parang ang dating kasi sa kwento niya dito mga kababayan, parang ang sama ng sinabi ni PBBM doon sa mga negosyante ng suka or doon sa mga naghahanap buhay na ang hanap buhay
ay suka. Dito pa lang mga kababayan, pinatutunayan na niya na talagang inutusan lang talaga siyang bumili ng suka, pagbalik tumakbo na sa politika. Aliwanag nga ng sinabi ni PBBM, mga kababayan, na yung iba dyan, para lang inutusan bumili ng suka, pagbalik, para lang inutusan bumili ng suka, wala naman sinabi si PBBM na pangit yung mga nagtitinda ng suka or masamang tao yung mga nagtitinda ng suka. Wala naman sinabing ganun si PBBM. Dito ang pinupunto niya mga kababayan, parang minamaliit ni PBBM yung mga nagbibenta ng suka. Diyan yung makikita na mababaw mag-isip si Senator Bato de la Rosa. Yung tuba na kinukuha niya, binibinta niya yan. Kapag hindi nabinta ang tuba, kinabukasan, bahal na yan. Ano ibig sabihin ng bahal? Hindi na presko. Bahal na, medyo mapakla na yung tuba. Pagkapangatlong araw, mas lalong mapakla. Bahal pa rin ang tawag namin yan. Pero after the third day, hanggang 1 week and onwards, yung tuba ay nagiging suka. At yung suka na yan, hindi niya kinikwinta ng lulo ko. Ang kanya tuba lang. Pag nabinta ang tuba, sa kanya yung pera. Pero yung suka, sobra na, ako na magbibinta niyan. So, income ko na yon. Pambaon ko pag-eskwela. Nilalagay namin yan sa butilya ng bote ng lungnek. Alam niyo yung lungnek? Lapad. At saka yung lapad, yung tanduay. Nilalagay namin yan. I-display ko sa labas ng bahay namin para mabili ng mga kapitbahay na dumadaan. Tingnan nyo ha kung gaano kakitid mag-isip. Ano namang connect nung bumili ng suka dun sa nagbibenta ng suka? Diba mga kababayan, parang ang dating kasi dito, ang gustong mangyari ni Senator Bato de la Rosa, maging pangit ang tingin ng mga nagdinegosyo ng suka, naghahanap buhay na ang negosyo ay suka, mga kababayan, sa ating presidente. Yun yung gusto niya mangyari dito. Kaya ang iginigiit niya dito, mga kababayan, paano naman yung mga nagninegosyo ng suka, paano yung mga nagbibenta, paano yung mga nangunguha ng suka, na nangunguha ng tuba, na ngayon na ibinebenta pagka pumakla na at wala ng ginagawa ng suka. Yan yung gustong iparating ni Bato de la Rosa, kaya niya sinasabi yan. Na kung tutusin ay hindi naman konektado sa sinabi ni PBBM. Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Kaya, huwag nating maliitin yung mga nagtitinda dati ng suka. Dahil, hindi naman minamaliit ni PBBM eh. Hindi naman minamaliit ni PBBM. Tandaan nyo mga kababayan walang sinabi si Presidente Marcos na minamaliit niya yung mga nagtitinda ng suka. Ang sinabi lang ni PBBM, may mga politiko dyan na tumatakbo na parang inutusan lang bumili ng suka. Wala naman sinabi si PBBM na minamaliit niya yung mga nagtitinda ng suka. Ito ang dahilan kung bakit ayaw kitang iboto, Senator Bato de la Rosa. Ang hina po ng IQ nyo. Sa totoo lang po, in my own opinion ko po ito. Ang hina po ng IQ po ninyo pagdating sa pag-unawa sa mga matitinding usapin dito po sa ating bansa. Yan po ang dahilan kung bakit dapat wag na po kayong manalo. In to be honest. In my honest opinion. Kasi dito pa lang sa issue ng suka, sablay na po kayo. Wala pong sinasabi si PBBM na minamaliit niya yung mga nagbibenta ng suka. Ang sinabi niya lang, may mga politiko na tumatakbo na parang inutusan lang bumili ng suka. So ang issue doon sa bumili, hindi doon sa nagbenta. Diba, ipagpatuloy pa natin. hindi po masarap. Hindi po bawal mangarap ang isang nagtitinda ng suka na magiging senador. Ako'y nagtitinda ng suka, pero nakapag-master of degree ako. Nakapag-doctor of philosophy ako. Naging CPNP pa ako. At ngayon, naging senador pa. Kaya sa lahat ng nagtitinda ng suka dyan, malaki ang tsansa nyo na magiging senador. Hindi kasi, ito mga tao na lumaki sa layaw, yung hindi kumakain ng pagkain ng mahirap, baliwala sa kanila suka. Pero sa ating mga mahirap, very essential ang suka sa ating kusina. Kita nyo mga kababayan kita nyo kung gaano katindi mag-isip si Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya, hindi daw pwedeng mangarap yung mga nagtitinda ng suka. Hindi naman yung nagtitinda ng suka yung tinutukoy ni PBBM yung bumili ng suka. Kita nyo ito yung proclamation rally nila, mga kababayan.
halos naubos na yung oras nila, hindi natin alam kung ano yung agenda nila. Hindi natin alam kung ano yung gagawin po nila. Naubos na yung oras nila sa issue ng suka. Ganyan kasi katindi magsalita si PBBM. Natatanga yung mga sumasagot. Nakukuha niyo yung pinupuntaw, mga kababayan. Kapag kasi nagsalita si PBBM at tinamaan yung mga hindi naman pinapatamaan, natatanga pag sumasagot. Pero hindi ko sinasabing tanga si Senator Bato de la Rosa. Ang sa akin lang, yung iba kasi natatanga pag sumasagot. Ang issue dun sa bumili. Dun sa bibili, bumili. Hindi sa nagtitinda. Pero ngayon, ang ginawa niya, yung issue, ipinatong niya dun sa nagtitinda. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Dahil hindi masarap ang tuyo, hindi masarap ang bulad, hindi masarap ang daing kung walang suka. Kaya, sige lang, tawagin na nyo kaming Team Suka. Okay lang. Team Suka, basta importante, kami ang nagpapasarap sa ulam ng mga taong mahihirap. Di ba? Kasi kung walang suka, hindi masarap yung daing, yung tuyo. Masakit masyadong malunok yung kanin na ang presyo ay tag 50 pesos, hindi 20 pesos, ha? Hindi 20 pesos ang kilo ng bigas. Ay, Senator Bato de la Rosa, wag mo kaming niloloko. Hindi mo ramdam yung bigat ng presyo ng bigas. Mapera ka na eh. Wag mo kaming inuuto. Hindi mo naramdam yung presyo ng bigas. Kahit pa bumili ka ng sako-sakong bigas dyan, kahit magkano pa ang presyo niyan, kaya mong bilhin. Kasi may pera ka na eh. Mapera ka na. Kaya wag mo kaming inuutong mamamayang Pilipino. Diba? Kaya kung titingnan nyo, mga kababayan, kung sino pa, yung halos pabalik-balik na lang, dahil alam naman natin na walang gaanong nagagawa, sila pa yung may ganang magsalita ng ganyan. Kayo nga yung nasa Senado, hindi nyo nga matulungan ng gobyerno ni PBBM na pababain ang presyo ng bigas eh. Diba, mga kababayan? Kayo nga yung senador ng mga panahon na yon, nung naglagay kayo ng taripa sa bigas do sa mga traders. Diba, mga kababayan? Hindi nyo nga napababa ang presyo ng bigas, bagkus pinataas nyo pa eh. Dapat nga tinutulungan nyo ang gobyerno ni PBBM kasi iniluklok kayo ng taong bayan dyan at ngayon humihingi na naman kayo ng boto. Wala nga kayong nagawa. Diba, ipagpatuloy pa natin. 50 pesos to 58 pesos. Minsan aabot pa ng 60 pesos. Kami po ang tumutulong na malunok ng ordinaryong tao yung kanin na mahal dahil sa suka na sinasawsaw yung bulad. So okay lang, tawagin nyo kaming Team Suka. No problem. Basta kami ang suka sa buhay ninyo. Ha? Mahirap talagang lunukin yung kanin pagkasuka yung pang-ulam. Mahirap talaga. Mga kababayan, sa totoo lang, puputi pa dugo mo dyan. Hindi ko naman minamaliit yung mga nagtitinda ng suka, mga kababayan, at yung mga bumibili ng suka. Pero, nasa totoo lang tayo. Mahirap talagang lunukin ng kanin kapag kasuka ang pang-ulam. Tunay po yan, mga kababayan. Kasi minsan nating natry yan. Mahirap talagang lunukin kahit lagyan mo ng bawang, di talaga makakain. Ano po? So anyway, yan po yung oras. Diyan po naubos ang oras, mga kababayan, na mga kababayang Pilipino natin na umattend dyan sa kanilang proclamation rally kasi naubos yung oras dun sa issue ng suka. Hindi pa dyan, mga kababayan, may karugtong pa yan. Ito, yan. May karugtong pa yan na kung saan hindi lang po dun sa issue ng suka niya sinagot etong mga inalpasang salita ni PBBM. Kung hindi, pati yung issue ng tukhang. Ano po, na kung saan may mga politiko daw na tumatakbo sa pagka-politiko, mga kababayan, pero may mga bahid ng dugo ng tukhang yung kanilang mga kamay. So ngayon, yung mga politikong yon nag-react kahit wala namang pinapangalanan etong si PBBM. So ngayon, ito pakinggan nyo. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay. Dahil sa tukhang. Wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Oh, alam mo pala eh. Alam niya naman pala, mga kababayan eh. O eto, umami na. O ICC, nasampu kayo. Eto, mismo umaami na. So hindi na pala kailangang ipatawag ito ng Quadcom. Kasi mga kababayan, aminado na etong si Senator Bato de la Rosa na involved po talaga siya sa tukhang doon sa madugong patayan nung panahon ng Duterte administration. Ayan o, umaami na. Ang kandidato daw ng kabila ay may bahid ng dugo ang kamay.
Dahil sa tukhang, wala mang ibang involved yan sa tukhang kundi ako. Oh, Di ba? umami na. Kaya, with all due respect, sasagutin ko lang po. Woo! Alam po ninyo mga kaibigan, kung yung aking mga kamay ay may bahid ng dugo, hindi ko po yan ikinakakahiya. Oh, Kung yung aking mga kamay ngayon ay may bahid ng dugo, dugo ng mga masasamang tao, kung kinakailangan na madumihan ng dugo ng masamang tao ang aking kamay para maprotektahan ang buhay ng mga matitino, mababait at mga law-abiding citizens. eto yan mga kababayan eh. Ako, dalawa yung opinion ko dyan. Totoo, may tama yung sinasabi niya. Pero mga kababayan, yun bang kanya mga kamay, nakakasigurado ba siya na kaya nadumihan ng dugo yun? Eh lahat dugo ng mga taong masasama. Wala bang inosenteng na damay dyan? Yan po kasi ang tanong dyan mga kababayan. At yung ginawa niya ba kaya nagkaroon ng dugo yung kanya mga kamay ay para protektahan yung taong mga inosente or nagprotekta siya ng mga tao na masasama din? Dahil may ganun. Diba mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman. Yan po ba, nakakasigurado ba si Senator Bato de la Rosa na yung dahilan kung bakit nagkadugo yung kanya mga kamay ay para protektahan yung mga inosenteng tao? Or di kaya naman nagprotekta din siya ng taong masasama at inosente yung tinamaan? Yan kasi mga kababayan, yung nakikita ko dyan. Tayo nagtatanong lang sa kanya. Kasi kung magsasalita siya dito, kung mapapansin ninyo, halos lahat papuri sa kanyang sarili eh. Inaamin niya na involved siya sa tukhang mga kababayan. Isa siya sa pinaka-involved dyan. Pero, ang katuwiran niya, ang sinasabi niya, na kaya niya nagawa yon ay para protektahan yung mga kababayang Pilipino po nating inosente. Pero kung titingnan din po natin mga kababayan, yun bang kanyang pinagtutumba o inalsan niya ng buhay, yun ba lahat ay masama? Kasi mga kababayan, ako pupusta ako dyan na may mga inosenteng nadamay dyan. Siya na nga mismo nagsabi mga kababayan sa mga interview po niya na hindi naging successful yung war on drugs po nila kasi talagang may mga pang-aabuso na nangyari. Ibig sabihin, may mga natapaka na karapatan na nakarapatang pantao ng mga kababayang Pilipino po natin. So ibig sabihin, hindi malinis yung kamay niya. Hindi malinis. At hindi tayo nakakasigurado na masama lang yung tinamaan yan. May mga inosente din na tinamaan yung mga kamay niyang yan kaya nagkaroon ng dugo. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gagawin ko po yun. Itaga nyo sa bato. Gagawin ko yan. Uulit pa uli. Oh, so yan, mga kababayan ha, mismo lantaran na inamin yung kanyang mga pagkakamali. Lantaran niyang inamin mga kababayan na involved siya sa tukhang. So ibig sabihin, hindi na siya kailangang ipatawag ng Quadcom kasi dito pa lang inaamin na po niya